Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kasama natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, Spotify, Apple Podcasts, maraming salamat and welcome to your show. Spesyal na pag-uusap po ang inyong matutunghayan ngayong hapon dahil ang ating bisita po ay isang survivor. Naitay Kapuso, please welcome Mark Heras! Mas bagets pa yung damit mo dito, Boy. Nagpapabagets. Maraming salamat. But you're doing good. Thank you, Tito Boy. Kumusta? Okay naman po. Surviving. Tama, di ba? Ikaw ang first ever male survivor ng Starstruck. Opo. May gusto lang ako ipakita sa'yo. Do we have the photo? Tingnan nga natin. Yun. Ito. Oh, wow. Wow. Pag nakikita mo yan, Mark, ano ang mga pumapasok sa iyong isipan? Tito Boy, yan yung final judgment namin sa Araneta. That was the time na in-announce yung winner. So, si Jen din ako. Wala, iyak lang ako na iyak. Tapos hindi ko mabitawan si Buboy. Tapos parang, syempre, hindi ka panipaniwala na ako yung tinawag sa bandang huli na to be the first Ultimate Starstruck Survivor. And parang manalo dyan sa contest na yan. Hindi ko siya na-expect talaga. Pero yun, sobrang yung mga naramdaman ko dyan parang disbelief. Okay. Overwhelmed ako, syempre. Iyak lang ako na iyak. Parang, syempre hindi naman ako sanay with the showbiz life. Galing po ako sa like normal na buhay. So wala akong any background in showbiz. So talagang lahat sa akin yan. Di ba? Hindi ka tumitigil sa kaiiyak. Iyaking bata. Pero Mark, how much of that boy is still there? Siguro Tito Boy, I think siguro mga kalahati, 50% andyan pa rin naman. Okay. Lalo na kapag naisip ko yung parents ko, and then pag kasama ko yung mga anak ko, kumbaga na-i-apply ko sa kanila yung kung paano ako before, or kung paano ako before sa magulang ko. Then parang, ito na, I have my own son and daughter. So parang, doon bumabalik yung pagkabata ko naman. Yung pagiging, sabi kasi nila before, pusong mamon ako eh. Mabilis akong umiyak. Konting sermon lang sa akin ng daddy ko or ng papa Pim ko, napapaiyak na ako, lalo na pag sa public. So, ganon. 50% sabi mo nung batang yon ay nandyan pa rin. Yung 50%, ano ang ginawa ng showbiz? Ano ang ginawa mo? At ano ang nangyari doon sa 50%? Well, siguro, because of showbiz, ano lang ako, parang mas naging matatag lang ako na tao. Na lalaki, na parang nagkaroon ako ng parang wall sa mga bagay sa mundo. Kumbaga, hindi ako nagpapa-apekto sa mga sabi-sabi ng ibang tao, sa mga comments, sa mga opinion. Unlike before na, syempre, pag sinabihan ka, Mark, gano'n ka, yung pusong mamon. So, pag may narinig ako na masakit, dadamdamin ko, iyak ako. But showbiz, parang masyado akong di naman Pinatatag. Yes, hindi ginawang bato eh. Parang pinatatag ako ng industriyang to. To be someone na mag-survive. You were one of the most promising, you were one of the most exciting young actors nung yung mga panahon na pagkatapos mong manalo ng Starstruck. Marami ang nagsasabi that you could have been a bigger star today. May panghihinayang. Honestly, Tito Boy, wala po. I mean, di naman sa pagano kasi Wala dahil wala kasi I'm very happy doon sa narating ko sa Starstruck. It's because of Starstruck kaya ako nakapunta sa mga lugar na gusto kong puntahan, sa mga lugar na hindi ko alam na mapupuntahan ko pala. Okay. Sa mga na nabili ko, bahay, sa mga parang hiyawan na narinig ko, it's because of Starstruck, and I'm so thankful for that. And the career that followed Yes. Starstruck, And what happened? Kontento po ako, Tito Boy. Kontento Kontento po ka? ako. Yes, I'm happy kung ano yung narating ko. Hindi ko naman gusto na, I mean, syempre lahat naman tayo gusto natin maging like yung fame, yung sikat. Pero kasi once na nagkaroon ka na ng responsibility, like Iba yon. Iba na yon. Pero may mga natutunan ka? Opo naman. Katulad ng ano? Na parang pahalagahan natin yung trabaho natin.
Kasi nga, May mga pagkakataon ba in the past na hindi mo pinahalagan ang trabaho mo? Yes, Tito Boy. Lalo na yung mga times na I was depressed because of what happened to my parents. Parang wala akong pakialam, di ako pupunta ng taping. I think kung tama ako, meron akong isang pictorial na hindi ko siya pinuntahan for a show because I was very depressed that time. Na syempre, hindi mo naman sinasabi nila, huwag mo isama yung emotions mo sa trabaho. Hiwalay dapat yan. Pero tao lang tayo, Tito Boy. Ang hirap. Ang hirap. Hindi tayo robot or hindi tayo yung tipo ng tao na kaya natin ihiwalay yung personal sa trabaho. Well, sometimes kaya naman magpanggap. Artista po tayo, di ba? Pero syempre, mahirap siyang gawin. Lalo na pagka napagdaanan nila yung napagdaanan. Kasi yung iba naman kasi hindi nila alam yung backstory. So, Tama. Oo. Katulad halimbawa ngayon, madami kang ginagawang trabaho at nakakatuwa. yes, Tito Boy. Never Say Die, Never Say Die, and then upcoming Master Cutter po with Kuya Dong. Ding Dong And Dantes. then Firewall. Ganda. Oo. Na parang Ano ang inikot ko yung mga shows na naman. Di ba? Anong pakiramdam na sabay-sabay itong trabahong ito? Siyempre po, I'm again, grateful and thankful for the opportunity na nabibigyan pa rin ako ng project sa GMA. And siyempre, personally, I'm happy kasi alam kong may darating na sweldo para sa pamilya ko. I mean, dito ba, very vocal naman ako na I'm a provider. So, ang goal ko talaga is to have work para sa pamilya ko, para sa mga anak ko. And siguro, parang pangalawa na lang yung masaya ako dahil meron akong lumalabas na naman ako sa TV. Pero para sa mga tao na nagtatanong kung tumigil na ba ako sa showbiz, hindi po. Talagang, nagkataon lang na maraming mga bago. And then, hindi pa kailangan yung natin, yung parang, hindi pa tayo kailangan sa industriya. But again, ito po, nabigyan tayo ng opportunity. Nagkataon na, sabay-sabay po silang dumating. At dapat pakatatagan mo ang sarili mo. Yes, ito ba? And I think, nagawa ko naman ng tama yung trabaho. At sana marami pang trabaho ang dumating. Yes, looking forward po. Di ba? Sana marami pang trabaho ang dumating. At thank you for being very honest. Kasi sentro ng kwento mo ngayon ay pamilya. Ginagawa kong lahat. Yes, okay. Para sa aking pamilya. Yes. Nagkataon na masaya rin ako because this is my passion Yes. as an actor. Mark, hindi kumpleto ang pag-uusap na ito kung hindi natin pag-uusapan ang ilang mga bagay na iyong pinagdaanan in the past months. Hindi dahil sa gusto nating kalkalin, Yes. pero I'm always surprised by the reaction of some people when they say, nalampasan ni Mark, kaya ko. February this year, you posted a video. Yes, the boy. Napanood ko yun eh. Nasa balkonahe ka, and then may problema, umiiyak ka, naninigarilyo ka. Alam ko sinabi mo in an explanation na may personal ka lamang problema, but Yes, you never got the chance actually to explain what it was. But I want to go into the speculations. Dahil ngayon iba na ang mundo, hindi katulad nung nag-uumpisa ka pa lamang sa showbiz. Ngayon, everybody has an opinion about you, about me. Toxic. Toxic, di ba? Everybody has an opinion about anything that you do. Nabago na Apo. ang landscape. Nabago na ang tao. Yes. Sadly, or I don't know how people look at it. Very bad. May mga nagsasabi na, okay, ano bang ibig sabihin ng video na yon? May kinalaman ba ito sa problema sa pera? Can you Okay, Tito can you Boy, explain that? so wala siyang connection with money, with work, okay? So it's a personal issue na kailangan ko siyang gawin, or kailangan ko siya i-post just to vent out. Kasi syempre, I have depression because of, di ba, yung paulit-ulit naman po ako. So kailangan ko siyang ilabas. Again, my explanation is, hindi ko siya nilabas just to get sympathy from people. Never naman ako nagpo-post ng mga ganyan talaga dito ba. I don't really post things like that. But recently, wala ako nakakausap na talagang yung problema ako, ganun. Kasi nga, busy ako with work, busy ako to maghanap ng trabaho, busy ako sa family. So, nung nangyari to, nagkaroon kami ng away ni Mrs. So, meron kaming ugali na para hindi na lumaki yung away, alis na ako ng bahay. Para syempre, hindi kayo magbungangaan, hindi yung mga bata, syempre, kawawa naman. Dahil hawak ko yung oras ko, like, sa trabaho ko, so mas marami akong oras sa mga anak ko, like kay Corky, then kay Miha. So, yun yung time na parang maliligo na ako to get out of the house. Eh, dyan sa CR na yan, nag-flashback lang sa akin na diyan ko pinapaliguan yung panganay ko every day. And then, bilang yung mukha nung
bunso ko na pag nakikita ko dumarating sa bahay, yung ngiti niya na sa akin niya lang ginagawa. Based din sa lola tsaka sa asawa ko na iba yung ngiti sa'yo ni Mia. Being a dad, na alam kong mahihiwalay ako sa kanila hindi ko alam kung ilang days, ilang weeks. Nag-breakdown ako, Tito Boy. Yun yung reason kung ba't ako umiiyak. Na, kumbaga parang, dapat ba hindi ako malis ng bahay para hindi ko sila ma-miss? Pero, paano yung issue namin dalawa ng asawa ko na, pag di ako malis dito, bangayan. Na ayoko na lang ganong stress sa buhay. Kumbaga, stress na nga ako minsan na pagka sa trabaho, di ba? Stress ka na sa mga nangyayari sa mundo. So, ayaw mo nang magkaroon pa ng ganong kasing issue sa bahay niyo. Naiintindihan ko yun. Diba? So, wala. So, nag-breakdown ako, then pinost ko yung video. Sabi pa nga ni Nicole, sabi niya, why do you need to post that? Parang, do you want sympathy from people? So, I don't really want to get sympathy from people, sabi ko. Kilala mo ako, sabi ko. Tagal ko na sa industriya, hindi ako humingi ng ganyan sa tao. Kailangan ko lang mag-vent out para hindi ako ma-lost, hindi ako sumabog, na parang, di ba? And then, syempre, nagulat ako na may mga friends ko from showbiz, nag-comment, ganyan, they're concerned na sa nangyari. And I'm very thankful for them, and di ko na kasi sila na-reply actually, kasi syempre, nung time na yun, sobrang dami nangyayari. And then, the people, ayan na, gumawa na naman kanya-kanyang kwento. Yung unan, parang nire-repost pa lang nila na may problema. Then, may nakita na ako, kinonect na yung nang scene na yan, na umiyak ako, dun sa mga issues ko way back na parang wala akong trabaho, Tito Boy. Na, kaya ulit ako nag-post ng another, pero caption na lang, parang nagsulat na lang ako ng caption na medyo may bad word pa nga. Kasi, naging dating sa mga kapwa ko, artista, nagbebeg ako for work, or parang wala akong pera, wala akong trabaho, parang ganun. Kahit sila direct ko sa kabila, parang pinapahanap na ako para bilang ako ng trabaho. So, parang, mali yung naging dating sa tao, sa mga factors ko. Parang, napapahiya ako sa kanila na parang, nagano ba ako? Parang nagharap ba ako ng trabaho? Hindi naman ako nagharap ng trabaho eh. I have worked, Tito Boy, nung time na yun. And until now, so I have yung sa mga tapings, out of town shows, rackets. Kasi masipag ako maghanap ng trabaho, Tito Boy. Tama. So it had nothing to do with work. Yes. So, ganyan, Nag-vent ka lamang. nagkataon lang na nung nabasa ko yung mga comment ng ibang tao, yung mga ginagawa ng ibang tao, habang ginagawa ko yung caption, mainit na rin yung ulo ko. Kaya may mga sinabi na ako ng bad words. Parang wala kayong right to say things na hindi niyo naman alam yung backstory. Okay. So iba naman ko-comment, personal pala, ba't mo pa post? Social media ko yan eh. Pero naman pakialam niyo, di ba? So, pero hindi rin dahil social media, dahil nag-post ako, pwede kayo mag-caption. Di ba? Ang hilig kasi nila, yung mga tao kasi ngayon, mahilig silang manghimasok sa buhay ng may buhay. Okay. Na wala naman silang karapatan. Ang leksyon na natutunan mo dito? Huwag patulan yung mga... Kasi pumatol na naman ako sa Pumatol na naman ako sa mga comments, tao. sa bashers. Ano na ito ba? Yun yung sabi ko, isa yung mga ginawa sa akin ng industriyang to. Yung wala na akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. Okay. Hindi yung parang bato ako or what, or di ako naapektuhan. Pero kung may makikita ko opinion from random na tao na hindi ko naman kilala, bakit naman ako magpapapekto dun? Saan ka naapektuhan? Pag kilala mo ang nag-comment? Pag kilala ko or malapit sa puso ko. Okay. Pero, honestly, Tito Boy, parang bukod kay Manay, siya, wala naman pong wala pa naman nagsasabi sa akin ng medyo masakit na salita ulit na personal. Okay. Aminado ka rin, Mark, na dumaan ka sa depression. Ako naman, Tito Boy. Oo. Have you sought professional help? Hindi naman, Tito Boy, pero I think after my experience with my parents, diba, parang ganun, I think hindi ko naman pwedeng sabihin ng tao, ni-invento ko lang, nag-depression ako, di ba? Mahirap explain, Tito Boy, ang depression. Hindi, ang latag ko dyan, Mark, ito yung, sabi ko sa tagal ko na sa industriya, itong panahon na ito, hindi ko alam mo bakit sunod-sunod. Ang dami kong mga kaibigan, to be exact 3, na ang pinagdadaanan ay depression. Naiintindihan ko naman kasi marami na akong nabasa, marami na akong nakausap kung ano ang depression, ano ang anxiety. Yes po. Pero first time na nakita ko yung epekto, yung episodes, yung pag nagkakaroon ng panic attack. Yes. Iba pala yung karanasan na yun. Kaya sobra akong concerned at sobra ang pagpapahalaga ko sa
mga tao at kaibigan na nagsasabing, I'm going through depression? Depression, yes. Oo. Ano siya, Tito Boy, parang very random na lang. Ganun. Na feeling kasi, kumbaga, hindi mo siya pwede mapaghandaan. Wala. Minsan masaya ka, tapos bila na lang parang, Totoo. ano mo yun? Pinagdaanan mo yun? Opo, Tito Boy. Ako, may mga times na I was driving, tapos maalala ko yung parents ko, tapos bila akong parang, tanongin ko sa sarili ko, nakapagpasalamat ba ako sa inyo? Sabi ko. Hindi, parang ganun. Parang, bigla akong mag-breakdown. Tapos, one time noon, naalala ko, birthday ng mami ko. Tapos, nakatulog na ako, kakaiyak. Morning yun, parang ganun. Mga ganun klase. Tapos, syempre, may mga times na yung depression mo medyo madilim. Na you don't wanna really, like talk to anyone. Even like, kahit yung asawa ko. Minsan nga, di naharata ng asawa ko. Doon ako sa stage na yun, Tito Boy, na magaling na ako magtago ng emotion ko kapag depressed ako. Oo. Na hindi kaya kong magpakita o lumarap sa tao at hindi nila malalaman na depressed ako. So, paano mo nalalampasan yung mga episodes na yun? I think ito yung faith ko, Tito Boy. Kumbaga, kasi kung hindi naman ako kung magiging mahina, kung yung depression ko is magiging dahilan para masira ako or masira ako ng ulo. Siguro dapat matagal na nangyari sa akin yung Tito Boy. Oo. Pero andito pa rin naman ako and I'm still surviving, I'm still fighting. And kumbaga, dumadaan lang yung mga episodes ko na yun, but I don't really, I can't say na parang hindi siya nagiging dahilan para hindi ako makapag-move on sa buhay. Oo. Yeah. Pero syempre, once in a while, meron siya. Pero hindi na siya, hindi na nagpapatalo, Tito Boy. Kumbaga, parang, wala sa buhay. No, but ang ganda nun. Ang ganda yung bilang bahagi ng proseso ay hindi ako magpapatalo. Yeah, Tito Boy, kasi Mark, ito I really want to find out. Kasi nakita ko yung mga, hindi posts, but some snippets of that video. Yung sexy series mo. oh, ano yan, Tito Boy? It's a movie actually. It's a movie, it's not a series. movie, yes, Sorry. Okay. So, nagkaroon ako ng chance to do a sexy movie. Dalawa na po actually. Yung isa parang showing pa lang na ako. But you have to subscribe yata para For you to be able to. Pero hindi ako nakasubscribe. Okay. So, mapakita ng asawa ko. But she knows about it. Alam ni Nicole. Yes. Nagpaalam ka kay Nicole? Sunod-sunod yung tanong. I'm sorry. Nagsabi po ako sa kanya na parang Okay. I'm gonna do this movie. Pero iba yung nakapapanood kasi eh. Yes po. And saka syempre reaction ng misis ko na parang, ha? Ano yan? May minum kayong kissing-sing? Kung hindi lang nun, sabi ko may mga pumping. sabi ko, ha? Gagawin mo yan, gano'n. Tapos sa time na andito pa yung father-in-law ko, before po siya bumalik sa States. Sabi ko, so medyo may kakampi ako. Sabi niya, okay lang yan, trabaho naman niya. Ganyan. Medyo may kakampi po ako. So medyo naintindihan niya naman, I think. Okay. Pero hindi naman siya naging issue sa amin. Hindi naman siya like... Pero ako naiintindihan ko rin naman si Nicole. Apo. Hindi dahil sa tama siya, pero iba yung okay, naiintindihan ko ang trabaho mo bilang aktor. Pero pag nakikita siyempre, kahit in that particular moment, magre-react ako. Kaya ako, Pero- I'm sure nakakita siya ng mga... Kasi mahilig siya, pag sabi niya, alam mo, Ichi, pag type ko yung pangalan mo sa ganun sa may mga AI sa FB, ganun, lahat ng ginagawa mo lumalabas. Sabi ko, talaga? Sabi ko. so wala nakita niya yung mga trailer o ano naman. At saka yung dynamics yun ni Nicole, medyo kakaiba din, no? Kasi may mga pagkakataon na ina-unfollow nyo ang isa't isa. Ano yan, Tito Boy? What is the story? Kasi di ba, so pag nag-aaway nga kami, so parang kailangan ko umalis ng bahay para di kami magrambulan or magsagutan. Pag umalis ako ng bahay, meron yung ganun pa rin tuloy-tuloy pa rin yung mga, so paano kayo makapag-relax or paano mawala yung away, yung init ng away kung nag-uusap pa rin kayo or binubungangaan ka pa rin through text, parang ganun. So ako, block mo na kita. block mo na kita. Diba? Okay. So parang peace of mind, parang okay, tahimikan muna. No, now I understand. Yeah. Pagkatapos, pina-follow nyo ulit. Tapos pag okay na kami, sa bahay na kami ulit, sabi niya, oy, Ichi, bago gusto mo na ako i-block and block. Sige, parang minsan nasa bahay na ako for like a week. Okay na kami. Hindi ko pa rin siya in-unblock. Pero okay naman. Okay. Pero hindi rin totoo yung mga balita kasi there were also speculations na kayo naghiwalay. Hindi totoo yan. Malaking factor sa amin ni Nicole yung buo yung pamilya para sa mga bata. Ito boy. And Bumabalik kayo doon. yes, and having those kids, wala akong ano dyan, ito boy. Wala kang laban. Wala akong laban dyan. Lalo na sa bunso, panganay at bunso actually. So, kung nasan sila, andun ako. May mga pinag-uusapan din na
baka kayo mag-migrate sa Amerika. She's gonna study again, si Nicole, dito sa Pinas muna. Ah, that's good. Nursing. That's her dream, to be a nurse. Okay na, nakapasa na po siya. Sa Maganda. Trinity, yes. Yan lang po, yes. Okay. Tapos parang sabi ko sa kanya, tamo, ako yung naging pass mo para... Kasi parang yung mga guard po, mga teacher pa, pictures na. Sir, mga picture pa. Pasado ka na dyan, sabi niya. So, I'm really happy for her. Kasi parang dream niya, ito yung dream niya talaga, Tito Boy. Not naman showbiz din. Ganda. And then, sakto, dual citizen naman si Mrs. And then, yung pangalan ko, naka-dual na rin. Inaayos na rin yung bunso ko. Then, after like 4 or 5 years, sabi niya, gusto niya sa States ano. Kasi nga, syempre, like, sweldo rin. Sabi niya, i-petition daw niya ako. Sabi ko, whatever you want. Sabi ko, kasi yung mga bata, andun ako, sabi ko. Oo. And I think, pag dumating naman yung time na yun, syempre sa ngayon, parang hindi ko pa ma-imagine yung sarili ko na I'm gonna leave showbiz. Na parang wala nga akong ibang wala akong ibang parang magandang kwento sa buhay ko before my family, kundi itong showbiz life ko lang. Kumbaga ito yung mga na-experience ko sa industriyang to. So pag inisip ko, 4 years from now, gonna go to the States na parang Hindi mo pa naiisip paano yun? ako magtatrabaho? Sabi ko. Pero napakaklaro kasi sa'yo ngayon na lahat ng ginagawa ko para sa dalawang anak ko, para Yes, sa ito. misis ko, para sa pamilya ko. Yes, ito. Hindi ko bibitawan yon. Pangalawa, aktor ako, gagawin ko yon. Yes, ito. Pero una pa rin talaga yung pamilya. Isang araw, Mark, lahat naman tayo dadaan doon. Makakaharap natin ang Diyos at tatanungin tayo, Mark, naging mabuti ka bang anak? Naging mabuti ka bang ama? Naging mabuti ka bang asawa? Ano ang sasabihin mo sa Diyos? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin Mark Heras. Mark, dadating tayo doon. Tatanungin ka ng Diyos. Naging mabuti ka bang anak? Anong sasabihin mo? Ano ang kwento na ibabahagi mo sa Panginoong Diyos? Siguro, opo naman na. Nakita niyo naman po siguro yun. I mean, I've parang nagkaroon ako ng mga maling ginawa sa buhay or maling ginawa bilang anak. But overall, yeah, parang naging mabait naman po akong anak. Hindi naman po ako bastardong anak or hindi naman po akong anak na parang itatakwil na magulang. I know and I can feel na kung gaano ako minahal ng magulang ko. And parang knowing that feeling, alam ko na naging mabait ako sa kanila. What do you miss most about them? Magbe-birthday actually mama mo. My mom, yes po. Your mom, what do you miss most about mama? Kung paano siya magsungit sa amin, lalo na sa amin dalawa ng kapatid ko. Kung paano siya mabuisit sa amin, lalo na pagka kung ano naman magagawa namin dalawa. At kung paano siya parang mag-alaga at maging concerned bilang nanay. Daddy at papa mo. Oh, my dad, sayang, di na nabutan yung dalawang anak ko. I'm sure spoiled sa kanila yon. I'm sure baka magkaroon ng issue with the in-laws and hiraman, gano'n. I miss their company, actually. Lalo na nung mga time na they're okay pa. Wala pa silang naramdaman. Even my tito. Si Papa Pim. I miss the laughs. Yung Papa Pim, yung mga mahilig mag-prank magaling, mag-good time sa mga kasama namin sa bahay. Na-miss ko yung kung paano sila magbangay ng dalawa. Kung paano sila mag-away dalawa. Then magsusumbong sa akin yung isa, nakala mo naman, aping-ape na, si dito mo, ganun. From the very beginning, you understood the relationship of Yes, of course. your fathers. Apo naman. Kaya nga, I'm very thankful na sila yung magulang ko. I mean, sabi ko naman sa Tito Boy, kung kahit i-rewind pa yung buhay ko nun, hindi ko gustuhin na maiba yung magulang ko. I'm okay, I'm proud, at I'm so thankful, at wala na akong gustong maging magulang, or parang wala na akong gustong palitan sa buhay ko before na bilang magulang. Gusto ko sila lang. Kasi kung hindi sila yung magulang ko, malamang I'm not who I am. Nakakatuwa lamang kasi ito'y gusto ko lamang i-raise. Alam ko sana ay naabutan nila. Pero nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema na meron ng karapatan ang same-sex partners to
to own properties together. Itong mga bagay na ito ay mahalaga para sa community. Yes po. Siyempre dito, boy, kumbaga, nag-evolve na eh. Nag-evolve na ang mundo. Yes. Diba? Tayo naman, Hindi ka niloloko nun, hindi ka binubuli. well, sa school, parang niloko ko na parang bayot. Pero, siyempre, classmates ko from grade 1 to 4th year, so mapipikon pa ba ako? Parang kami lang magkakasama ng ilang taon. Parang mga kapatid na. Diba? Na parang, and then, But ikaw, hindi ka nagtanong, hindi ka nagtaka? Never. siguro nagkaroon lang kami ng mga konting parts sa buhay ko na pag nasa mall kami, parang lalakad sila magka-holding hands, medyo matras ako. Nung medyo bata pa ako, parang weird doon. Pero ang bilis lang Tito Boy, sobrang bilis lang nung ganung pakiramdam sa akin. Parang naintindihan ko siya agad, kahit hindi na rin explain sa akin na kami yung magulang mo, parehas kami lalaki. Ganun. Walang ganung explanation Tito Boy. Nangibabaw ang pagmamahal. Pagmamahal and understanding dun sa situation ko ano yung meron ako. At respeto. Yes, Tito Boy. Oo. Kaya, yun yung gusto kong parang i-clear lang din sa mga sa mga tao or sa mga tao na hindi alam yung background ko na I have parents na ganyan. Kasi akala nila pagka nagkaroon ako ng content with mga Bex, akala nila nakikipag or mayroong nangyayari. Hindi, magaling ako makisama, magaling yung relasyon ko sa kanila kasi pinalaki ako ng mababait na. Ang mga magulang mo. Yes po, di ba? So, wag silang masyadong green-minded na akala mo naman, bakit wala akong pera eh. Di ba? But thank you for saying that. Apa naman dito, boy. Kumbaga, I respect everyone. I'm not against kung ano man yung meron tayo ngayon. Alam naman natin kung ano yung tama, alam natin kung ano yung ginagawa natin na hindi dapat. Alam mo yun, lahat may isip naman tayo lahat ito, boy. Oo. So, wala rin tayong karapatan para husgahan lahat ng Thank tao. you. Naging mabuti ka bang asawa? Opo naman, Tito Boy. Hindi, Gusto ko yung bak! hindi, opo naman, Tito Boy. I mean, kasi lagi meron ako sa sarili ko na parang, hindi naman ako masamang tao kasi mayroon mas masamang tao sa akin na ganito yung ginagawa, ganun. No, ang importante ikaw, parang hindi ka nagkakarga ng bigat. Kasi Tito Boy, Diyos ko naman, ang dami na natin problema. Yung gas nga, sakit na sa bulsa, pati ba naman yung mga problema, di ba? Kumbaga, totoo yung kasabihan, life is so short, Tito Boy. Right. So, problema na yun eh, ba't pa natin problemahin? Tama. Alam mo yun, may solusyon dyan. May darating na solusyon dyan. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng matagal ba, pero may darating na solusyon. Pag walang solusyon, hindi problema yun. Yes, hindi yan bibigay ni Lord sa atin kung walang solusyon yan. Naging mabuti ka bang ama? Opo naman, Tito Boy. Opo naman. I can You're say proudest, no? Yes, Tito Boy. Of your being a father. Wala akong parang pag may nakausap ako na, hindi ka naman naging mabuting ama eh. Suntukin ko agad eh. Kapal mo nga mo, hindi mo ba alam yung hirap at ginagawa. Parang I go to these places just to attend fiestas na parang, alam mo yun, na sobrang layo ng biyahe, gano'n. Na ako, I drive myself alone. Na ako lang mag-isa, minsan 9 hours, 11 hours drive. Bilang pagtatapos, ngayon, habang tayo nag-uusap, anong dasal mo sa Diyos? Ako, like ko naman sinasabi na parang, Lord, just keep my family safe. Always. My son. Lalo na pag mga may lipad na by plane. Always keep my family safe. My son, my daughter, syempre, my wife, my in-laws, all of the family members, lahat ng mga kamag-anak, lahat ng mga mahal ko sa buhay, lahat ng mga kaibigan ko. And syempre, lahat naman actually, buong tao sa mundo. Kabayan nyo kami every day. Maraming salamat po for everything. Yun lang naman. Pero syempre, like ko sinasabi, pinakauna ko sinasabi, protect my family. Family. Kahit di na ako. Kung magpapasalamat ka sa staff ng Starstruck na marami ngayon ay nandito. Yes. Na mga nakasama mo mula't mula. Mula kay Direk, lahat, di ba? Kasi Mark, mahal na mahal ka talaga ng staff. Totoo yun. What would you want to tell them? I love you guys. No. Thank you for, alam ko naman, Tito Boy, na hindi lahat ng tao kilala ako personally. Pero sila kasi, Kilala ka? siguro kung mga more than 20 years, no? Mga bata. More than 20 years. Mga bata pa ako, tapos si Noel Ubico, dirty pa nun. Kilala nila ako personally. Tapos na, alam nila yung mga na-experience ko, yung mga pinagdanasan ko sa buhay ko, sa showbiz, sa personal life ko. Kahit may marinig sila na issue sa labas, hindi sila basta-basta nakikinig.
they're gonna ask me, but I'm sure Right. I'm just really thankful for the people. Kahit di kami araw-araw nag-uusap, kahit di ko araw-araw nakita, at di ko araw-araw naririnig na Pero didikit. nariyan sila. Thank you for being there. Alam ko naman na isa kayo sa maraming nagdadasal for me. Na kasi siguro nandito pa rin ako. Naalala mo yung audition mo sa Starstruck? Yes, Tito Boy. Anong ginawa mo? Sumayaw. Sumayaw, Tito Boy. Naalala mo pa yung sayaw mo? Dito parang lantuta yung sayo, parang ganun yung, ang lambot-lambot nung, kasi, Gawin nga natin bilang pagtatapos para masaya naman ay, ito. country mo. Ano nga yun? Ano nga yung music nung yun? unang audition mo? Parang invento lang yun eh. Aray, yung tuhod ko, Tito Boy. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat. Thank you, Pero hindi Tito pa Boy. tayo tapos. Oo nga po. Fast talk tayo. Dito natin tatapusin ang ating... Yan na. Galing ni Mark. Okay. Mark, good boy, bad boy. Bad boy. Sad boy, strong boy. Strong boy. Dancer, actor. Dancer. TikTok, dance floor. Dance floor. Hot dad, hot husband. Hot dad. Hahataw o hahayahay. Hahataw. Lalagari, lalayas. Lalagari. Napapalingon ka kapag Kapag nasa likod ko yung asawa ko, napapangiti ka kapag nakikita ko yung mga anak ko. napapasayaw ka kapag Narinig ko yung mga music na gusto kong naririnig. bagay na nagpapasaya sa'yo. Sapatos. Sasayawan mo si Nicole, paano? Dirty dance. Dirty dancing. Paano mo siya sasayawan? Show it. Sasayawan mo ang mga anak mo, paano? Buhat-buhat to sila. Habang kaya ko pa silang dalawa. Sasayawan mo ang buhay, paano mo gagawin? Bye life. Describe in one word, being a husband. Challenging. One word, being a father. Very, it's a happiness. It's a happiness. It's a happy Being feeling. Mark Heras. It's crazy. Lights on, lights off. Lights on and then off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Every day. Survivor ako dahil Dahil galing ako sa Starstruck at binigyan ako ng pamilyang meron ako ngayon. Mark, maraming salamat. Thank you. Thank you. God bless you. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan araw-araw. Thank you. And say thank you. Be kind. Make your nanay proud. And be Juan Tama. Goodbye for now, and God bless.